mga episode na ito, 4 na araw tayo mag-iikot sa lalawigan ng Quezon. Ito ay isa sa mga madaling mapuntahan mula Metro Manila kung dagat ang hanap nyo. Maghahanap tayo ng mga lugar na maganda at pwedeng makapag-beach camp. At matuklasan na din ang mga lugar na hindi pa ganong napupuntahan ng karamihan. Sarap ng feeling, sarap magkape. Malaki-laki daw. Bibili lang kami dito sa Korean store. Pambaon ko bukas. Korean store. Ano nang masarap dito ha? Ang dami. May sabaw ba o wala? Isang may sabaw. Tapos isang wala siguro. O isa nito. At ito. Suggest ni Nika. Ito yung black. Kasi mahal yung black. Magkano yan? Ito masarap yung shrimp din. Kuha ko ng shrimp. Magkano ba to? 30 plus. Wala pa palang 50. Ito yung... Ano pa bang masarap mabaon dyan? Nandito pala kami sa Ortigas. Mga Korean store dito sa Ortigas. Ito na lang. Pagkain ka ba? So yun, natanggal ko na yung upuan. Yan. So lilinisin ko na lang. Ready to car camp. Pauwi na kami. Balik na sa bahay. Ready na naman tayo ulit ng gamit. So ayun. So ayun, magsada na ulit tayo. Rolling. So another day, another vlog. So pupunta tayo ngayon sa probinsya ng Quezon Province. Maggagala, mag-iikot, magka-camping na naman tayo ulit. At ayun, tinanghali na tayo ng alis. Sinulit, nabaan ko na yung tubo ko. Saka medyo masama yung pakiramdam ko. Iba yung boses. Sabi yung panahon ngayon, sobrang init na. Summer na. Minsan malamig. Plano ko una general na car sa Quezon Province. Pero tingnan natin kasi tanghali na ako ng alis. Kasi estimated time 3 hours to 4 hours ang biyahe mula dito sa Metro Manila or sa Cainta, sa Rizal. Kung medyo alanganin na, baka sa Real Quezon na tayo. Basta ang trip ko na to 4 days. Umiikot tayo sa Quezon Province, yung magkakatabi na bayan, General Nakar, Infanta Quezon, saka Real. Mag-ikot-ikot tayo dun sa tatlong bayan na yun sa 4 na araw. Maghahanap din tayo ng mga camping spot. So
dumadaan sa Marilaki at pababa ng Marilaki, Patanay. Doon ang daan. 55 ang diesel. May mga 1K. Antipolo na. Grabe na rin itong Antipolo kung mag-traffic. Kahit weekdays. Minabuti ko nandito dumaan sa bayan ng Antipolo, pabayan ng Tanay, para makaiwas sa mga nagyayabangan, takaw disgrasya ang gumagamit sa kalsada ng Marilaki. Dito na tayo sa may sa junction nung ito pa bayan ng Tanay, tapos dito pa balik ng Marilaki, tapos diretso pa Pililya. So yan, so dito tayo daan pa Pililya, dire-diretso na to papuntang pa Fami, Quezon. Pililya na. Try natin dyan tayo mag-camp, no? Oo nga, pwede yun. Camp tayo sa may windmill. Parang nasa Ilocos Ilocos Norte. May mga windmill kang nakikita. Ganun yung vibes. Ito nga isang daan papunta sa Infanta, Marial, Quezon. Ito yung tinatawag na backdoor ng Rizal, probinsya ng Rizal. Pangil, tapos dito may pabalik ng Pahala-Hala, Rizal. Tapos dito tayo pa Fami. Ito naman pag diniretso mo to, padiretso na yan ng Laguna, pababa, pa Bicol, pa Quezon Province, pababa, Cam Sur, Cam Norte. Presko na ng vibes dito, probinsya na. Kahit mainit, tirik yung araw, ang presko ng hangin. Mukhang maulan doon banda. Ambon na nga dito. Tawid natin dyan, ulan na. Wow, parang hindi summer sa lugar na to ulan.
feeling, sarap magkape. Marami din mga warning sign na may mga falling rock, landslide, ganyan. Then isa, wala nang gasoline station dito. Wala nang ganong gasoline station dito. Saka kung meron man, mahal. So ito, boundary na. Boundary na ng Quezon Province at Laguna. So 2.5 hours lang yung biyahe. Kahit medyo matraffic, mabilis pa rin. Sarap sa feeling. Kahit wala pa ako dun sa pupuntahan ko, sa destination ko, yung long ride lang, tapos yung view, yung malamig na klima, sarap na pakiramdam na. Nakakatanggal na ng stress sa Metro Manila. Kaya talaga kahit twice a month or once a month, punta kayo sa mga ganitong lugar, makapag inhale, exhale. So pagpasok mo sa boundary ng Real Quezon, malayo pa yung pinaka sentrong bayan. Siguro mga 40 to 1 hour. Ganun pa yung ibabiyahe mo. Baka bukas na siguro tayo pupunta sa mismong sentrong bayan. Maghanap muna tayo ng matutulugan sa sa tabing dagat. Oh, lubak. Ilan lang naman na lubak, mga butas-butas. Ito na, ayun. Wow, shit. Ayun, pwede na nga dito. Baba nga tayo. So ito agad yung bubungad sa'yo na dagat kagaling mo dun sa bundok pababa dito sa Real. Yan. Sana may mga pwestuhan dito. Pwede na ako dito sa mga gilid-gilid. Beach shore na yan. So, ikot tayo. Balik tayo dito sa kabila. Doon ako sa kabilang side. Yung sa may tulay kasi doon yung daanan sa pakabila. Tulay sa may ilog. Tapos, ang daan dito. Papunta to sa may Real Surf, ganun. Ayan, ang dami. Paninap. May mga resort pa doon sa unahan, madami. Ayun, ganda ng view dito. Uy, nag-landslide pala to. Nag-landslide, buti na linis agad yung kalsada. Itong area kasi dito, madalas talaga tamaan ng bagyo. Pag may bagyo talaga na dumating, talagang
Hinahagupit talaga tong lugar na to. Kaya tingin ko yun din yung isa na wala masyadong mga malalaking bahay or malalaking mga negosyo meron dito. Tingnan nyo naman ang itsura. Konting ulan lang, diba? Parang so dadaan ka lang dito sa coastline na to ng Real. Relaxing na. May kita mo yung mga yun. Saan tumambay dito? Sa butas na ilalim. I love malapad tong lugar na to. Medyo tingin ko nakapunta na ako rito. Balabag Falls. Ito na, Balabag Falls. Bukas puntahan natin yan. Balabag Falls. May mga naka-checking dito. Ito may mga resort na pala dito malapit sa Balabag Falls. Ayun. Pwede mag beach camp siguro dito. Kaso mabato. Mga 5 taon na din ata ako hindi nakabalik sa lugar na ito. Simple lang ang pamumuhay. Mas malakas ang hampas ng hangin at alon. At preskong presko ang paligid. Kaya matagal ko na din gustong makabalik dito at magawan ito ng content. Wala, sarado. Real Surf Camp. Makapunta na kami dito. Ano pala itsura niya? Siguro 2017 pa, 2018. May Glamper Grove. Kaso hindi mo pwede doon mag-tent. So hindi mo mapapasok yung sasakyan. Mga motor lang siguro. The Playa. Unang araw dito sa Real Quezon, wala tayong mga advance booking. So baybayin lang natin tong kalsada na to. Tingnan natin kung may mapipwestuhan tayo. So andito na ako sa dulo. Pabalik na to dun sa pabalik na uli sa bundok. Ayan, palabas na tayo dito. Palabas na tayo ng coastline. Siguro sa susunod ko na babaybayin tong daan na to. Balik na muna ako. So itong banda rito, walang mga 7-Eleven or mga grocery store. Ilan lang, maliliit-liit lang na tindahan. Balik ulit tayo dito. Hanap ulit tayo ng pwede uubra na maipasok natin sa sasakyan. Pero kung nakamotor kayo, pwede mga cottage. Ito Mapalad Beach Resort. Ito may mga tao dito. So tanong natin dito. May mga nakapark, may sasakyan. Tanong natin. Ayan, maka-cottage. Itong part kasi na to may buhangin. Ayan. Kaya okay siya dito. Makakaligo ka ng maayos. Magandang hapon po. Sino po kayang magkano po yung entrance niyo? Entrance lang po kayo? Hanggang anong oras po ba kayo? Plano ko sanang mag-overnight po. Magkakalis po ba o hindi? Hindi na. Different po. Yung cottage po, Yung open carriage tayo mga ganun is 1.5. 1.5 yung open. Itong malaki Ito naman ang 2.5. Thank you, sir. So itong malaki daw 2.5. Good for 10 packs ata. Tapos yung maliit-liit 1.5. Ayan, 1.5. Tapos 70 yung entrance pagka weekend ata. Kasi may 20 sa tourism.
Yun. Ganda na rito mag-overnight. Nakaligo na naman ako dito. Pwede kang mag-surf dito. Mga naka-surfboard. Ayun. Ayun. Try natin. Tingnan pa yung dun sa kabila. Yun. Kapag wala tayong nahanap, meron na tayong option dito sa ano. Dito naman, malapit sa mga falls. Hanap tayo dito. Ito sa may Balabag. May mga nagde-tent. Ayun o. Motocamp. Pwede dito. Balabag. Park tayo. Tapos tanong natin magkano din eh. Magkano din? Ay, ito sa kabila may mga nakasasakyan. Ito yung kanina. So ito na yung ano sa may waterfalls. Hanggang dito lang yung sasakyan. Tanong tayo information. Sir, tatanong lang po. Magkano po ang ano nyo? Cottage, entrance, o ano? Oo, overnight sa ano. Ilan kayo, sir? Ako lang. Ako lang. Ako lang sa ano. Meron kami sir mga cottage na gano'n mga triangle po. Po, yung A-shape? 1,300 po yun. Pag solo po, 1,000. 1,300, 1,000. Ito, umulan pa. Dito, maulan lang. So, 3,500 to 450 to 20. 1,500 yung A-shape na ano. Yung ganyan. 1,500. Plus 100 parking. 70 ang entrance, parehas lang. So, pwede kang mag-tent pitching dito. Ayan. May mga naka-tent. Ito. Butan pa ng ulan. So, mabato nga lang. So, maliligo. Ayan. Try natin magtanong sa kabilang. Ito pa pala. Iba pa pala tong sa kabilang resort. Pero yung pangalan nila is Balabag. Yung mga nakamotor tos. Naka-tent lang. Inquire tayo. 1,300 yung A-shape. Tapos 10 pitching 300. Kung malaki-laki daw mga 500. Tapos ang sasakyan, pag sasakyan ka matulog 100 yung parking. Pagka hindi naman mag-avail ka ng cottage nila, libre na yung parking. Pero yun nga, kung sasakyan ka 100 yung parking. Tapos ang entrance 50 pesos. Minsan sinisingil nila yung 20 ata. Minsan din nila sinisingil yung 20 for tourism. Ito naman dito sa ano, pare-pares lang ito, Balabag yun. Ayan. Sa Malapad, Barangay Malapad, Balabag. Kasi andyan yung falls malapit. Kumbaga pwede ka mag side trip sa falls. Pare-pares lang naman sila ng entrance at pare-pares lang halos ng presyo ng cottage. Ito na yung Balabag Falls. Opo. Wala kasulat kung magkano entrance. Take na tayo. Hindi ako makapag-decide kung saan ako matutulog, saan mag-stay. Magkano po ba ang entrance nila dito? Ay, sila ang entrance niya. 40 ang entrance fee, 40 ang tourism fee. Pero kung galing kayo sa mga resort na may na-inisyon kayo ng tourism fee, ay Wala na. 40 na lang ang babalik. Pero nakasulat sa iyo. Ay, dito po pala. Oo, 40 po. Mga ilang minutes po naka rito tayo?
3 minutes. Lapit lang po. Yung parking po free na. Saan kayo? Wala pa, naghanap pa lang po ako tayo. Kung dito sa amin, free ang parking. Yun dyan. Oo, dito sa amin. Ang kapatid ko kasi yan hanggang doon sa dulo. Magkakapatid kami dyan. Kasi itong lupa, amin kasi ito. Kasama po hanggang falls. Ang falls tip naman ay yan ay ito, natural resources yan. Hindi mo pwedeng sabihin sa iyo. O access lang sa amin, kaya kami ay may rights na maningil. At saka mayroon namang sa property pag mayroon namang ordinansa ito na para maningil. Kasi ang income nito ay may share ang barangay. Ito ang sa amin. Kapatid yan, hanggang doon sa dulo. Kapatid ko yun. Nandun sa dulo. Baka bukas po tayo kasi hapon na eh. Kakarating ko lang po eh. Baka bukas pa ako bumalik dito. Hanggang pipe lang ang poles kasi wala siyang kuryente. Pagdating ng 5, madilim na, ay iniiwasan dyan ng barangay yung magkaroon ng aksidente. Mahirap magtawag ng rescue. At saka ng mga mag-15 ng mga ano. Sige po. Binagbabawal ang Ano pangalan niya tayo? Noel Villanueva. Noel po. Pros po. Pag-isa kayo? Taga Kainta po. Rizal. Opo. Hindi ba tayo? Noel. Balik tayo bukas. Doon na lang tayo sa kabila. Isa may mga naka-tent na. Para medyo parang maganda yung angulo dun eh. Medyo bet ko yung angulo. Yung view. Lipat lang tayo sa kabila. Hindi naman siguro magagalit ng mga to. Magkakamag-anak naman daw pala sila. Naipasok ko na po. Lalim pala. Lalim pala. Sa bumper lang. Ayusin lang natin yung pwesto. Sumabit ako dun. Palalim kasi. Kailangan na talagang i-lift nitong van. Okay. Kasi ito yung view, maganda. Parang ang lapit na niya sa dagat. Tapos mabuha-buhangin. So pwede to. Kung rerentahan nyo to, dito na kayo, dumikit. Ayan. Maluwang-luwang din siya. Ito yung mga nauso ngayon. Sarap ito sa probinsya magpagawa. Para dito ako lalagay na mesa, magluluto. Ito sa kabila maluwang lang, kaso maluwang din, kaso hindi kasya yung sasakyan sa daanan nila, pang motor lang. So ito, maluwang sana itong harap. Siguro kung mag-high tide, aabot dito yung tubig dagat, okay, makakapagtampiso ka na dito banda. So yun ba to? Si Kuya malayo na niya, pero yung tubig na sa pa lang niya, sakong. Sarap mo nang tumulala.
Yung ano kumilos-kilos. Relaxing ang view. So wala tayong makikitang sunset dito dahil dun sa kabila lulubog ang araw. Dito ang pasikat ng araw. So harap na nito Pacific Ocean. Yan. Kaya dito pag bumagyo sigurado wala ako sa buhay. Pwede maligo. Maya madilim na. Hanap lang ako ng signal. Walang signal dito banda. So halos sa kabahaan itong coastline dito sa may Real. Mahirap yung signal. So tingin ako, tatanong ako. Dahil kailangan nating mag-update. Ayan sa tindahan, mayroong piso net. Walang signal yung globe. At dito. So, smart ata ang meron dito. Smart ata ang meron dito. Smart ata ang may signal dito. Tambay ako dito, piso dito. And okay na. Kapag-update na ako, madilim na din. May pailaw lang sila dito onte. May sasakyan pala yung naka-tent dito. So maambon na. Buti tayo merong salabong tayo ng van muna ngayon. Malamig. Buti malamig. So wala ngang signal dito. Para sa akin okay lang. Makapagmuni-muni ka talaga. Enjoy mo yung gabi ng tahimik lang. Tapos edit, nood ng mga vlog, nood ng movie. Noodles na lang tayo na may itlog.
gabi na. 9 PM. Relaxing. Medyo malakas yung hangin. Kaya pwede na ako mag-electric fan. Malamig. Tapos na yung unang araw. Dito tayo sa Real, Quezon. Bukas, papunta naman tayo ng Infanta. Maghahanap pa rin along the way dito sa Real, sa unahan. Maghahanap ng mga pwedeng beach camp na soon pwedeng mapuntahan. Ganon. Tapos diretso sa Infanta, doon ulit mag-overnight. Ito ay pang unang araw ng 4 days ng aking pag-iikot dito sa sa Quezon Province. Dito lang naman sa northern part ng Quezon Province. Yung General Nakar, Infanta at Real Quezon. Yun, para sa ngayon pa lang pala nakapanood o nakakita sa channel na to, nag-iikot tayo sa Pilipinas at pinupuntahan yung bawat bayan sa Pilipinas, mamagitan ng van, ka-car camping, kahanap ng mga spot, magagandang lugar, magagandang spot sa Pilipinas. Sa kasunod na araw ay ginising tayo ng magandang pagbukang liwayway sa dalampasigan ng Real at pinasok ko na din ang Balagbag Falls at sinubukang maligo dito. Ilang oras din akong nag-ikot-ikot sa bayan bago dumiretso kay Infanta. At tinuloy ko lang ang paghahanap sa lugar na pwedeng makapag-beach camp dito sa Infanta. Ganda nga. Diba? May nagka-camping. Dami siguro huli niyan. Pero sa dami ng napuntahan ko, napadpad ako sa Dinahican Port. Keep hustling.